Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin PBBM nataranta. Nako mga kababayan, panic mode na ang Malacanang. Malaking pagkilos AFP, pumalas na. Ayan, grabe to, withdrawal of support na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, ito ang balita mula po kay Ka Eric Celes. Sabi po dito sa caption ng balita ng video ito, may malaking pagkilos laban kay Marcos, AFP kakalas ng suporta kay BBM. Ayan, nagtatanong po mga kababayan at ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Very crucial po ang situation natin ngayon. Pagkatapos po ng pahayag ni Ginoong Saldico na nagdulot ng bombshell hinggil sa revelation na si Marcos ang mastermind sama si Romualdez sa buong sindikato na ginawa nila, mas higit na bombshell po ang kay Amy Marcos. Kaya nga po naglabas si Ka Eric ngayon dahil nakikita ko po mabigat ang isa sa pinakamabigat na revelations ang ginawa po ni Amy Marcos, mga kababayan. Thank you sa mga nanonood at sumusubaybay pa rin kay Ka Eric kahit na magang-maga ang lalamunan ni Ka Eric, and I'm having a fever right now of 39.5 degrees. Sinubukan ko pa rin pong makinig sa naging speech ni Senator Amy Marcos doon po sa Quirino Grandstand. Ito na po ang tinatawag na the last straw that breaks the camel's back. This will be the last nail in the coffin of Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, silyado na ang kabaong ni Bongbong Marcos Jr. Grabe naman po. Kanyang marumi at magnanakaw, mandaramong na uri ng kanyang panggobyerno. Sana makabawi po ako ng boses bukas kasi malamang may malaking pagkilos po bukas at susubukan ko na makasama pa rin po sa lansangan. Right now, we have received information na nagpapanik na ang Malacanang at halos lahat ay gagawin nila para mapigilan po ang pag-withdraw ng support ng Armed Forces of the Philippines. Una, ang revelations po ni Senator Amy Marcos ay hindi po pwedeng mapasubalian o mapasinungalingan sapagkat ito po ay isang direktang kaalaman. Nakikita niya at na kanyang naranasan kung paano magdurog si Bongbong Marcos Jr. At dahil dyan, malinaw po na direct ang testimony na ito, kagaya po ng direct testimony ni Ginoong Saldico. Si Ginoong Saldico ay bahagi ng buong sindikato ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Si Amy Marcos ay direktang pamilya, kapatid at kasama ni Bongbong Marcos nang sila po ay naninirahan sa Malacanang, nung sila po ay tumakas papunta sa Hawaii. Si Amy Marcos po kasama niya si Bongbong Marcos Jr. Kaya walang kredibilidad si Claire Castro, itong tagapagtahol ni Marcos, upang pasubalian at kanyang kontrahin ang pahayag ni Amy Marcos. Kaya ito po ay malinaw na pagpapakita ng isang pangyayari na magdudulot
ng isang mabigat na dahilan upang si Marcos Jr. ay palalayasin na sa puder. At hindi na po pwedeng magtanggi pa ang Armed Forces of the Philippines kung ano pang rason na hindi sila kikilos, sapagkat hindi pwede maging Commander-in-Chief ang isang adik na presidente. Walang pwedeng bumangga sa testimonya ni Amy Marcos sapagkat direkta niya itong nakikita. Kasama niya si Bongbong Marcos, kasama niya ang pamilya na ito, and she knows the history and the actual participation and commission of Marcos about illegal drugs. Kaya naman, wala pong saysay at walang binatbat itong binabanggit ni Claire Castro na kunwari ay sinisiraan lamang ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. Malinaw na ito po ay isang direktang testimonya na hindi na pwedeng baliin pa Tama. ng anumang diskarte ni Claire Castro at mismo ni Bongbong Marcos. At saka mga kaubayan, no, sino bang mas paniniwalaan natin? Si Claire Castro na ilang beses na po nating nahuling nagsisinungaling, no? Or si Senator Amy Marcos na talagang kasama niya, ha? Si Bongbong Marcos, mga kaubayan, simula pagkabata hanggang sa tumanda na lang sila, mga kaubayan, magkasama po sila. Kaya alam na alam po ni Senator Amy Marcos kung ano po ang ginagawa, kung ano ang karakas ni President Bongbong Marcos Jr. Tapos ikaw, na spokesperson, parang ang galing mo, parang alam na alam mo talaga kung sino talaga si President Bongbong Marcos Jr. Eto ha, Claire, nung hindi ka pa iusik, di ba? Binibira mo rin, tinitira mo rin, binabanatan mo rin si President Bongbong Marcos Jr. At that is on record. May mga videos po yan, mga kababayan. Kaya hindi po kapanipaniwala ang mga sinasabi, no, ni Claire Castro. Yan po ang totoo. Pangalawa, nag-resign na po si Lucas Bersamin. Either ito ay pinilit na mag-resign o nag-resign na, malinaw na ito po ay pag-abandona sa gobyerno ni Marcos. Tuloy-tuloy na po ito. We expect na lahat po magsusunod-sunod na ito. Matter of time, either lumaya si Marcos sa poder ng mapayapa o magkaroon po ng malakas na puwersa ng mamamayan na siya ay palalayasin. That can be possible. Para ito po ay mapigilan at magkaroon ng peaceful transition, kailangan po ay magkaroon ng intervensyon ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Susundin po natin ang constitutional succession. Susundin po natin kung ano nakasaad sa saligang batas para magkaroon ng legal framework. Paano ba yan, mga kababayan, itong mga pinklawan, dilawan? Sabi po nila, hindi natin isisigawan na Marcos resign kasi ang papalit ay si Vice President Sara Duterte. No? Alam nyo, kahit anong gawin nyo wala na kayong magagawa. For example lang, ma-impeach si BBM, di ba? For example lang, ma-impeach. Isa yung ipapalit nyo, di ba? Syempre, yung Vice President, no? Whether you like it or not, no? Vice President Sara Duterte is the next President of the Republic of the Philippines. Di ba? Kaya wag na kayong wag na kayong bitter pa. Magkaroon po ng tinatawag na batayang legal ang anumang hakbang na gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Mapapabilis po ang pagbaba ni Marcos Jr. kung idideklara ngayong gabi o sa susunod na mga oras ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kinikilala si Marcos bilang Commander-in-Chief.
wala na pong armed forces sa likod ni Marcos, pwede na rin po siyang aristuhin ng kanyang Presidential Security Command. Mga kababayan, kaya hindi na po ito mapipigilan kahit sinasabi pa ni Boying Rimulya na kung ano-anong mga diskarte na iparisto nila ang ilang senador like Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, diskarte na lang po ito. Everything right now is crumbling. Yeah, thank you. I'm trying to have antibiotics. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa mga pahayag, no, ni Ka Eric Celes, mga kabayan? Samantala, sa ibang balita naman po, mga kababayan, eto, nako, former congressman, no, congressman ito siya former congressman Mike Defensora, connected the dots, no, doon sa mga sinasabi ni Saldico at dito po sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Yung totoo mga kababayan, ito, pakinggan po natin ito mga kababayan, ha? Yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. So yan mga kabayan, hindi lang po si Saldico ang nagsabi niyan. Maging si Sergeant Early Gutesa, sinasabi rin po yan mga kababayan. Di ba? Patuloy po nating pakinggan si former Congressman Mike Defensor. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Ngayon So ito pa mga kabayan, may isa pa pong video, no? Ito, pakinggan rin po natin to. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan
ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po kung isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayanang Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5. Nakawalang yan sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Correct. Kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Tama. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Okay, grabe. Bakit? Grabe po dahil ito, si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Yan. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Mahiya ka naman, ang sabi diba? niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Correct. Yan mga kabayan. Diba? O, siya dapat ang makulong kasi siya po ang mastermind based on sa statement po ng naunang statement ni Saldico. Tapos supported statement naman ng ilang mga contractors, Sergeant Orly Gutesa. Walang ibang tinutumbok kundi papunta talaga sa Malacanang mga kabayan. Pero gaya nga po ng sinasabi dito ni former Congressman Mike Defensor, naku, ganito pala katindi mga karibin natin at pinahihirapan pala. Pag hindi ka umamin, pahihirapan ka. Ganyan po kabalahura pala ang administrasyong ito mga kabayan. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba.
Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.